Sa kabila ng pagiging negatibo sa MERS-CoV na isa sa 2 persons under investigation ng Department of Health, ay mahigpit pa ring binabantayan ng mga otoridad ang Pinay nurse na nagpositibo sa naturang sakit. Narito ang komprehensibong ulat hatid ni Greg Gregorio. Tanging ang Pinay nurse na mula sa Saudi na lamang ang nakakonfine ngayon sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM hinggil sa kumpirmadong kaso ng MERS-CoV. Kung matatandaan, bukod sa MERS-CoV patient na nurse, isang nakasalamuhan nito ang nakonfine rin sa RITM bilang probable MERS-CoV case. Pero ayon sa DOH, pneumonia ang sakit nito at mananatili pa rin umano siya sa RITM hindi para sa MERS-CoV kundi para gamutin ang kanyang pulmonya. Negatibo na rin sa MERS-CoV ang isa sa 2 persons under investigation na co-passenger nito sa Saudia Flight 860 matapos sumailalim sa ilang test, habang ang isa naman ay kailangan pang sumailalim sa ikalawang sputum test. Kung sakali muling magnegatibo ang resulta, tuluyan na siyang idedeklara bilang negative patient sa MERS-CoV. Sumatotal, isang person under investigation at ang Pinay MERS-CoV patient na lamang ang binabantayan sa bansa. Mahigpit pa rin naman siyang tinututukan ng mga otoridad, lalo pat first time umano na may isang MERS-CoV patient na buntis. Kasi naman sa pakipag-ano natin sa mga OB, it seems naman na mukhang okay. We hope. And we're praying na sana okay naman. But then we're all hoping na okay. At mukhang wala naman threat kasi sa pagbubuntis niya ngayon. Ang Evangelista Medical Specialist Hospital sa San Pedro, Laguna na unang pinuntahan ng MERS-CoV patient ay nananatili namang nakasara habang isinasagawa ang disinfection. Hindi naman agaran na isang building ma-disinfect mo naman. But then definitely it's together with our regional office and WHO providing them with the technical kung paano gagawin niya. Muli rin namang iginiit ng DOH na tapos na ang incubation period ng MERS-CoV virus para sa mga nakasabay ng nurse, kaya kahit pa magkaroon ng ubo, sipon o lagnat na pawang mga sintomas ng MERS-CoV, ang iba pang co-passenger nito ay hindi na ito MERS-CoV. Nais rin namang pauwiin ng ahensya ang pangamba ng ilan dahil hindi naman umano airborne ng MERS-CoV, kaya napakahalaga pa rin umano ng pangalaga sa sarili. That's the importance of you not only protecting yourself but rather protecting others as well. Basic lang yan. Washing of the hands, number 1 yan, and then covering your mouth. When you sneeze, sobrang daming respiratory droplets ang kinakalat mo. Nanindigan rin naman ng DOH na bagamat walang kahit anumang bansa ang makapagsasabi na sila'y handa sa ganitong uri ng sakit, masasabi naman umanong may kakayahan ng Pilipinas para sa ganitong sitwasyon. The country is in a better position now to address this because of what we've experienced before. Marami naman tayong pinagdaanan na eh. SARS, H1N1, yung threat ng Ebola. Greg Gregorio, News Team 13.